Marami rin po ang nag-abang sa ginawa pong pagboto ni senatorial candidate Rodante Marcoleta. At tulad po ng isang ordinaryong botante, nagtiyaga pong pumila si Marcoleta kasama po ang kanyang pamilya. Hingin po natin ang detalye sa live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Ali, tama ka dyan. Isa si senatorial candidate Rodante Marcoleta sa mga maagang pumila kanina para nga bumoto sa 2025 na midterm elections sa bahagi ng Cainta Rizal, na kasabay ni senatorial Marcoleta yung mga nasa sektor ng seniors at saka yung mga people, persons with disabilities o PWDs, na binigyan naman ng special lane para maging maayos yung kanilang naging pagboto ngayong halalang ito, Ali. Maagang nagbukas ang mga polling places sa iba't ibang lugar para sa 2025 national and local elections sa bansa. Kabilang sa mga maagang bumoto, si senatorial candidate Dante Marcoleta. Alas 7 ng umaga ay pumila na ito sa clubhouse ng Philinvest East sa Cainta Rizal, kung saan siya rehistradong botante. Kasama niya sa pagpila ang kanyang misis at mga anak. Sumunod ang mga ito sa proseso ng halalan na ipinatupad ng Commission on Elections. Ayaw niya ng VIP treatment. Kung kumusta ang iyong pagboto ngayong 2025 midterm elections po? Okay naman, napakadali nga, maliban lang sa haba ng pila dahil marami ang gusto bumoto ng maaga eh. Pero bukod doon, wala namang hassle. Pumila kayo, siyempre kayo ay senatorial candidate, wala bang express lane para sa mga kandidato? Wala sa regulasyon yung merong express lane ng kandidato eh. Kinakailangan pasakop ka sa proseso. At maganda naman ang proseso, kaya madali rin naman ako nakatapos. So wala pong VIP treatment? Wala. Kinakailangan luminya ka. Nakakahiya naman doon sa mga nauna, bigla kang bibigyan ng pribilehyo. Hindi pwede yun. Maski naman ako hindi ako kahit siguro i-offer sa akin na ako'y mauna, hindi ko gagawin yun. Kasi ang daming mga senior citizens na nauna rin naman dito. Ang Philinvest East ay may 3,449 registered voters na kinabibilangan ng mga senior citizens at persons with disabilities. May itinalagang priority polling place para sa mga ito, kaya naman mabilis at maayos silang nakaboto. Tapos na po kayong bumoto? Tapos na po. Kami mga senior maaga kasi mainit din sa loob. Ayun. So, kumusta naman po ang boto natin? Maayos po. Maayos. Itong kulang na dapat hindi makalimutan ng kanya-kanyang citizen ng Pilipinas. Wala naman po mga naging problema dyan? Wala po. May ang ilaw lang po kasi kailangan ng Depende siguro pag senior. Hindi bakit. Hindi naman naiwasan ang ilang problema sinasabing polling place, gaya ng nawawalang pangalan ng mga botante at dagdag bawas sa boto ng mga ito. Kabilang sa mga nagreklamo sa kinatawan ng COMELEC ang ama ng isang PWD na nadagdagan ang bilang ng mga ibinoto sa senatorial candidates. Sinasabi naman ng bata, hindi niya binoto. Nakita nga niya, kanya sabi niya, hindi ko binoto yan. Nasa labas ho kami niyan noong nangyari, kami mag-asawa. When we were informed, pumasok na kami. Yung asawa ko ho ngayon, nakikipag-uusap doon. Ano pong paliwanag ng COMELEC? Ay, baka ron na markahan, baka gano'n. Pero parang imposible ho, kasi dalawa nga yun. Una, alam ng bata kung sino gusto niya iboto. Pangalawa, may assisted pa siya ng sister niya na lawyer. Sa Payatas Elementary School sa Quezon City naman ay naging maayos ang halalan, bagaman may ilan na hindi mahanap ang pangalan. Sinabi ng principal ng paaralan na si Antonio Miranda na may 16,000 registered voters ang paaralan. Katuwang nila sa paghahanap ng mga pangalan ang mga volunteer ng PPCRV. Mabuti naman, simula kaninang 5 AM, nagsimula na kami doon sa mga PWD at saka senior citizen. Smooth naman po, na-assist sila ng maayos hanggang 7 o'clock. Ongoing pa rin po. So sa ngayon, normal naman po, walang ganong mga insidente yung nangyayari, kundi yung mga nawawalang pangalan lang. Pero nandito ang aming partner na PPCRB to assist them.
Sa panig naman ng mga botante, mas mabilis ang kanilang pagboto kumpara sa nakalipas na halalan. Mabilis lang po yung pagboto, yung proseso. Medyo lang din po kasi marami pong mga tao. Madali lang naman hanapin yung pangalan ko kasi matagal na ako nagboboto eh. Okay lang naman. Hindi naman mahirap. Saka maluwag. Itinuturing naman na pinakamaayos, tahimik at mapayapa ang halalan sa New Era Elementary School sa Barangay New Era, Quezon City. Komportable po ba kayo dyan? Okay lang. Wala namang problema sa ating pagboto. Wala po. Mabilis din ang pagboto ng may 9,000 na registered voters sa nasabing paaralan. Nakatulong ng malaki ang pag-blast sa mga botante ng precinctfinder.comelec.gov.ph upang mas maagang mahanap ang kanilang presinto. Mabilis lang po yung pagboto ko, parang lang po yung boto ko, kakaunti lang po yung tao dun sa Castelo Building. Kaya po yun po, mabilis lang po. Maayos naman po, wala naman pong hadlang po. Ali, anytime ay sisimulan na ng mga election officers yung pagbilang ng mga boto dito sa New Era Elementary School bago naman i-transmit sa pamagitan ng ACM. Pero sa mga oras na ito, merong ilan na mga botante ang katatapos lamang na makaboto at merong pang ongoing. Pero tiniyak ng mga election officers dito sa New Era Elementary School na agad na masisimulan yung kanilang pagtatransmit at automatic daw na kung sa local ang mga ibinoto ay didiretso yan sa local government na hinihintay nga dyan sa bahagi naman ng Quezon City Hall at yun namang sa national or sa mga senator ay sa bahagi naman ng COMELEC kung saan ay doon lahat patutungo itong mga bibilangin ng mga boto. At inaasahan na tatagal ng 4 hanggang 5 oras yung gagawing pagbilang at pag-transmit yung kabuuan bago talaga matapos itong natapos na halalan dito sa New Era Elementary School. Ali? Alas 7 na ng gabi na ito na talaga ang saktong oras and punto na kailangan magsara na ang polling precinct. Kamusta dyan, Eden? Meron pa bang pila? Ali, wala nang pila tayo nakita dito no, halos ligpit na nga yung mga volunteer ng PPCRB dito sa ating bandang likuran. At sa mga rooms naman, may mga room na tayo nakita na nagpatay na ng mga ilaw dahil nga ang mga bibilanging boto ng ating mga kababayan ay anytime ay talagang sisimulan na yan. Hindi naman eksaktong 7 pero sa ngayon kanina nakita natin nagpiprepare na yung mga election officers para sa gagawin nilang transmission nitong mga boto na siya namang hihintayin ng LGUs at ng COMELEC para doon sa pagtali, yung counting ng mga kung sino yung mga mananalo. At yan ay tatagal nga ng 4 hanggang 5 oras ayon doon sa ating mga nakausap na election na tumatay yung election officers dito sa New Era Elementary School. So Eden, yung transmission ba ng votes na yan nakasalalay sa lakas ng signal? Kamusta ba ang signal dyan? Okay naman ang signal dito, Ali, at sabi nga nila yung mga election officers na nakatalaga dyan ay mabilis lang naman yung pag-transmit. Tinanong ko rin kung meron bang chance dito sa level na ito yung pinangangambahang dayaan. Definitely yung sinasabi na posibleng magkaroon ng dayaan dito sa level na ito ay wala. Pero syempre hindi naman nila inaalis yung posibilidad, pero hindi lang nila matukoy kung saan pwedeng mangyari yon. Kasi yung mga bumoto nga ng mga kababayan natin kahit pa meron pa ring mga naiulat na merong naisama doon sa kanilang mga ibinoto na hindi naman nila ibinoto gaya na lamang doon sa ilang mga presintong napuntahan natin. Meron naman na ibinoto nila pero wala doon sa lumabas na resibo ng kanilang balota, Ali. Sa pakikipag-usap mo dyan doon sa PPCRV na nakatalaga dyan, may mga desk yan sa polling precincts eh. Ano ba ang nakausap mo, ano ang feedback sa'yo ng taga-PPCRV?
Bali, mostly yung mga nandito sa likuran natin, sila yung mga volunteers na tumulong sa ating mga botante para mahanap yung kanilang mga pangalan kapag hindi nila makita doon sa mga nakapost. Sila yung tumutulong na mga staff o volunteer ng PPCRV. Pero yung mga official nila ay kasama sa nagbabantay sa Romano, lalo na doon sa gagawing pagbilang at transmission ng mga boto. Oo, ganyan yung naging karanasan ko sa pagboto ko kanina, pare Koy. Hindi ko makita yung pangalan ko. Alam ko kung ano yung presinto ko dahil nag-precinct finder ako. Pero dun sa mga nakapaskel, hindi ko mahanap yung presinto ko. So sabi ko, ang nilapitan ko yung mga taga-PPCRV. Maraming salamat po sa serbisyo nyo. At sila na yung naghanap dun sa laptop nila, nakapaskil daw sa 3rd floor. Hindi ko naman malalaman na kailangan ko umakyat sa 3rd floor para lang hanapin yung pangalan ko. Kaya maraming salamat doon sa mga volunteers po ng PPCRV. Malaking tulong po kayo. Edan Santos, maraming salamat. Nag-uulat live mula sa New Era University.